Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako po si Henny. Kasalukuyang naninirahan sa Pasig. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong nasa probinsya pa ako ng Quezon at nag-aaral sa sekundarya. Lumula pa noon yun. Hindi pa noon kaunlad sa probinsya at marami pa ring buwabalot na misteryo sa mga sulok ng lugar sa aking sinilawan. Malyaring nasa may bahaging bundok ang aming paaralan at napapalibutan pa yon ng mga matataas na punong kahoy. Pero kahit na medyo magubat ang palibot ng aming paaralan, ay merong mga kawayang upuang nakahilera sa labas at merong ding preskong hangin at paladang maliwalas sa lugar na yon, na madalas naming tinatambayan at pinagpapahinahan sa kling wala kaming klase. O nagpapalipas kami ng oras bago pumasok sa loob ng silid-aralan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayari noong mga panahon na yon. Early 2000. Masaya at simple pa mga libawan ng mga kabataan. Medyo may pagkaisip bata pa rin ako at mahilig pong maglaro ng mga nakadawi ang laro ng elementarya. Katulad na lamang ng tabu-taguan at tumbang preso. Isang araw, nawalan kami ng pasok sa una naming subject sa hapon dahil may bigla ang patawag ng pulong ang aming pulong uro sa mga guro. Matatapos ang pulong sa ganap na ikatno ng hapon. Yan naman matagal kami nakatambay sa labas na silid-aralan at hindi namin magawang umuwi sa aming bahay. Alauna pa namang noon ng hapon at medyo mahaba pa oras para sa uwi naming subject. Ang iba sa amin ay nagtungo sa library ng paaralan. Ang iba naman ay natikwentuhan malapit sa lilim ng punong kahoy samantalang ang iba naming kaklase ay natulog sa tambayang kawayang upuan. Inip na ako ng mga oras na yon. Mabuti na lamang at niyaya ako ng palawa kong kaibigang sina Patricia at Ilona na maglakad-lakad sa may kakahuyan at magpahangin na rin para makapagpatay ng oras. Hanggang sa sumapit na oras ng aming huling subject. Nagsimula kaming maglakad-lakad at hindi na kami nag-akit ng iba pa naming mga kaklase dahil abala sila sa kanilang mga ginagawa. Habang naglalakad-lakad kami, ay patuloy pa rin ang aming pagdikwentuhan ukol sa aming mga takdang aralin. Hanggang sa lumagpas na kami sa gawing ipunan ng mga sinusunog na basura. Hindi namin kadad napansin dahil nakalabas na palakali sa haluganan ng paaralan. Bilaybay namin ang madamong daan hanggang sa may masumpuan kaming puno ng sampalok na hipik sa buranan. Bigla kaming napakamdal kipang-kipa pa lamang naming sa balat ng bula kung gaano ito kaasim. Tamang-tama din kadsibol ng bula ng sampalok ng mga panahong yun. May kapabing bahay kubo ang naturang puno ng sampalok. At sa masiding paglalais na makakakuha ng bunga ay miyug-yug ni Patricia ang puno nito. Kung saan dumagsak ang ilang papahinog na bunga ng sampalok na yun. Agad ko naman inilahad ang parda ko para masalo ang mga nahulog na bunga. Tuwang-tuwa kami at hindi namin mapigilang mapahalikik. Nang biglang may tumawag ng aming pansin. May isang tinig ng matanda ang sumipas sa amin noon. Hoy! Ninadawa niya yan. Tuligil si Patricia sa pagyadyob ng puno. At napako ang apensyon naming samantan ng babaeng nakadunaw sa bintana ng bahay kubo. Pilalum niya kami kung bakit namunguha kami ng sampalok na hindi man lamang kami nagpapaalam nun. Bigla kaming nahiya at nakonsensya. Kaya naman mabilis kaming humingi sa kanya ng paumanhin. Lalo pat malaman namin na siya pala ang may-ari ng puno ng sampalok na yun.
Ibibigay na sana namin na pisa sa olis sa kanya mga nakuha naming bunga pero hilayaan na niya kaming kumuha ng mga sampalok. Eksaktong nakaramdam pa ng pag-ihiyang kaibigan ko na si Riona. Kaya naman inanyayahan na kami ng matanda na pumasok sa loob ng kanyang kubo. Pinaunlakan namin yon. Sa labis na hiya at pagsisisi sa ginawa naming kasalanan sa kanya. Pumasok kami sa loob ng bahay at medyo pumigat ang pakiramdam ko. Parang hindi ako mapakali at hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon. Saglit na itinuro ng matandang babae ang palikuran kay Ilona. At kasunod noon ay pinaupo niya kami sa upuang ngayari sa kahoy. Mukha namang mabait ang naturang matandang babae. At sa tansya ko noon ay nasa edad 70 na ito pero kagaya ng iba. Maliksi pa rin ang kanyang pangangatawan at mukhang mas malakas pa siya sa kalabaw kung kumilos nun. Tuwid na tuwid pa rin ito maglakad at tila nag-iisa lamang siyang nakatira sa kubong yon. Inalok niya kaming uminom ng palamig at kumain ng biskwit. Bagay na hindi namin tinanggihan. Nagtungo siya sa may bahaging kusina at naghanda ng aming makakain nun. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Ilona mula sa palikuran nun. Inilibot niya ang tingin bago bumaling ng atensyon sa aming dalawa. Nagalak kami dahil pinagbigyan kami ng matandang babae na makakuha ng mga sampalok. Kung ibang tao lang siguro siya, marahil napagalitan na kami at naipatawag ang aming mga magulang sa ginawa naming pagnanakaw ng bunga sa kanyang pagmamay-aring puno. Naghintay pa kami ng ilang sandali at lumabas ang matandang babae mula sa kusina. May hawak siyang tray na may lamang 3 baso ng limonada nun. Ibinigay niya sa amin ang bawat baso at bumalik na muli sa kusina para kuhain ang mga biskwit na yon. Mukhang uhaw na uhaw si Patricia at hindi na namin siya napigilan dahil mabilis niyang tinungga ang limonada. Samantalang kami naman ni Ilona ay hindi kaagad nakainom nun dahil may naaamoy kaming masangsang na nagmumula sa isang bukas na silid sa may gawing kaliwang bahagi, malapit sa may pintuan. Nagkatinginan kaming magkakaibigan at talagang malapit na kaming masuka sa matinding amoy nun. Naglakas loob akong tumayo. Nagtungo sa silid na may nakaawang na pinto. Agad namang sumunod sa akin sina Ilona at Patricia. Bago ko pa maitulak ang pintuan, napansin ko na may pumasok na langaw sa loob at lalong umalingasaw ang malansa at amoy na bubulok na bagay. Pagkatulak ko sa pinto nun, ay tumambad sa harapan ko ang tila naaagnas na karne na hindi ko mawari kung sa hayop ba o sa hindi. Dahil kung kami ang tatanunging tatlo, parang katawan ng tao eh. Walang mga braso. Milalangaw ang butas sa may bandang tiyan. Ganon din ang dibdib na puno ng sugat at natutuyo ng dugo nun. Nagtakip ako ng bibig at ilong. Nagtaasan ng mga buko sa batok at biglang nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ko maipaliwanag ang matinding kilabot na bumalot sa aking buong katawan. Sumagi sa isip ko na posibleng ang matandang babae ang pumatay sa naaagnas na bangkay ng tao. At kung hindi kami aalis sa bahay kubo ay maaaring patayin din niya kami magkakaibigan. Sinenyasan ko sina Patricia at Ilona na tumahimik na. Maingat kaming lumabas ng silid na namumutla sa sobrang takot. Kaaso pagharap namin sa gawing kusina, nakalabas na ang matanda. Nailapag na niya ang mga biskwit sa lamesa nun. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang naglalaway na parabang
parang asong nababaliw. Matatalim na tingin ang pinukol niya sa amin at mukhang hindi niya kami hahayaang mabuhay pa. Pagkatapos daming madiskubre ang bangkay sa may silid. Rumihisto sa isip ko ng matinding palanib. Kaya mabilis ko na nilingon ng paramaan ng pinto. At pinagkinuhan namin magkakaibigan na mabuksan ang pintuan na yon. Pinagpapawisan na kami ng manalamig at talagang natataran pa na ang isip ko habang naririnig ko ang pag-ami ng matandang yon. Napagpagumpayan namin magkakaibigan na mabuksan ang pintuan. At pagtatapos noon ay agad kami nilumabas ng kubo. Kumaripas kami ng takbo at hindi na namin milingon ang nilalang na yon. Medyo nalangatog na mga tuhod namin pero hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa ipunan ng basura ng aming paaralan. Halos maputol ang hilar namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kamuntik nang mawalan ng malay si Patricia dahil bigla siyang nahilo na. Naisip ko na baka may inilagay na pampatulog ang matandang babae sa ininiblaw mo na ba. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa lugar na pinagpapahingaan ng mga kaklase namin. Nabulat pa sila nang makita ang aming presensya. Nagtaka sila nang makita kami mga namumutla sa takot noon. Diniro pa kami ni Albert na aming kaklase na para o ba nung kaming nakakipa ng multo. Hindi ko na pinatulan ng mga silabit niya at nanatili ko ning tahimik sa buong nangyari bahil natakot kami na baka hindi nila kami paniwalaan. At madamay pa na mapahama ang buhay nila kung malalaman nilang nangyari. Ewan pa namin. Siguro, dahil sa batang edad na rin nun. Siwanbar kami magkakaibigan sa kawayan upuan kung saan mahangin at malilong ang bahagi. Napagod kaming tatlo. Halos nakatulog na kami sa sobrang pagod. Medising nalaman kami nung anubing kami ng iba namin kaklase. At nabanggit nila na duwating na amin kuro. Tumingin ako kay Patricia. At napansin ko na medyo gumanda na ang pakiramdam niya kaya naman nabunukan na ako ng pilip sa lalamunan. Sa huling subject namin ay mukhang walang nangyaring kakaibasan tatlo. Uwakta kami na parang normal lang ang lahat kahit na hindi mawala-wala ang isip namin sa naging enkwentro namin sa kung sino man o anuman ang matandang yon. Kinabukasan, nagawi kami sa may ipunan ng basura kung saan pinagtapon kaming magkakaibigan ng basura ng aming guro. Napansin ko sa hindi kalayuan ang isang lalaking may dalang mga kahoy na panggatong. Pipid na pitid siya sa amin nun. Kinabahan ako sa posibleng yung gawin sa aming tatlo kung kaya nadumali kaming tumalikod at naglakad pero kinausap niya kami sa malakas na pinig. Ayon sa lalaki, nagpapasalamat umano siya at nakaligtas kami sa bahay ng matanda. Hindi na umano dapat na kaming nabahas na maluha ng gulan ng sampalok at magtuno sa lugar na yon. Dahil doon nakatira ang matandang aswang na bumibiktima umano ng bawat taong nagagawi sa bahabin yon. Pinanong ko siya kung sino siya at nagpakilala ang lalaki bilang malalahoy na medyo malayo ang bahay sa gawing bahay kubo ng matandang aswang. Sa kanyang pagtatapos, binalaan niya kami na huwag basta-basta pamasok ng bakuran na sinuwan na hindi namin takilala dahil posibleng ikakapahamakin ng mga buhay namin. Napigilan naman kaming magkaibigan at bagya kami nagpasalamat sa kanya bago pa siya umalis. Buong nakala ko ay hindi na ako makakakita pa ng ganung klaseng nilalang pero noong dumako ako sa ika-4 na baitan sa sekundarya, muli akong binulabog ng ganitong uri ng nilalawla sa isang nakakatakot na karanasan. Nadayayaan kami limang magkakaklase na magtungo sa aming kaklaseng si Eduardo.
Dalawa kami ng sagin at nagyuba kami. Pagkatapos ay namasyal kami sa mahabang kabukiran. Patalos inabot na kami ng hapon bago kami nagdesisyong umuwi sa aming bahay. May kalayuan lang natural bahay ng kaklase namin. Napaabuti ng kalahating oras bago pa kami makarating sa isang tulay patungo sa kabilang bayan. Magpapaalam na sana si Eduardo sa kanyang tiyuhin si Mang Lambert na ihahapid kami sa may tulay pasakay ng sasakyan sa kabilang bayan pero nagpuno palang tiyuhin niya sa bahay ng kaibigan nito at nakikipag-inuwan nun. Nung malaman ni Eduardo sa kanyang tiyahin ay nadawa niyang magtuno sa bahay ng kaibigan ni Mang Lambert na. Sumunod naman kami magkaklase kahit na may 4 na kabayan ang layo ng bahay nito. Pagkarating namin sa maliit na kubo ng kaibigan ng kanyang tiyuhin, ay naabutan namin ang 4 na lalaking masayang nagiinuman. Nung maipa si Eduardo ng kanyang tiyuhin na ikala nitong tumayo at tila namumulan na sa kalasingan. Nabanggit ni Eduardo na kailangan niya kaming maihapid palabas ng bukid dahil malapit ng gumabi. Nagkusang loob naman si Man Lambert na ihapid kami sa barip. Sa tingin namin, hindi man niya kaya maghapid sa kanyang kalasingan. Biglang tumayo ang isa sa mga kainuman ng kanyang tiyuhin. At siya na mismo ang nagpresenta na samahan si Eduardo. May ihapid kami sa labas ng bukid na yon. Noong una, ayaw pan pumayag ng tiyuhin niya dahil hindi nga lubos na kakilala ang lalaki yun pero ipiniliwanag naman ng kaibigan ng tiyuhin ni Eduardo na mapagkakatiwalaan ng kaibigan niyong si Lauro kahit na iisang buwan pa lamang itong naninirahan sa bukid na yon. Hindi na napipagtado ang tiyuhin ni Eduardo at hinayaan na niya itong sumama sa aming magkaklase. Nagumpisa ng aming magpasalamat at magpaalam sa tiyuhin at mga kainuman nito bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Pasado na 5 ng unang hapon at medyo malapit na rin na dinilim. Dahil sa gawin likuran namin si Manong Lauro at mukhang tahimik lamang siya habang napakainay naming magkaklaseng dadakan tiyawan at nagtatawanan. Hindi pa man lang kami sumasapit sa may tulay na makaamoy kami ng parang amoy ng lamis. Medyo masamsal ang amoy nito kumpara sa mga lamis na panghilot o panluto na nagmumula malapit sa aming magkakaibigan. Doon medyo natatanaw na namin ng tulay. Lagpanon si Eduardo kay Manong Lauro kung saan ito nagmula ay kung paano nito napilala ang kanyang tiyuhin. Hindi sumagot si Mang Lauro kung kaya't milingon siya ni Eduardo na lang. At gamimalam ang ikinagulat niya nang makita na nanlilisik ang mga nagbabaga nitong mga mata. Kuha palang kilay at pinubuan ng mabalahibong katawan. Mahaba din ang mga kuko nito at nagkaroon ng mahaba at matalas na mga itin. Nalabas ang lambungala nun. Napatili ako nang makita ko na hindi tao ang nasa bandang likuran namin. Nagumpisa kaming magtagulo at magsipagtakbuhan sa kung saan-saan bahagi. Naghilahan kami ni na Patricia at Ilona. Hanggang sa makapagtago kami sa tabi ng mga puno ng saging. Maswerte naman na nakapagtago sa iba pang punong kahoy at iba na rin klase. Lumingon kami sa dawing palayan. At nakita namin si Man Lauro na naghahanap at may inaamoy sa bawat sulok. Medyo dinidilim na dahil unti-unting lumulubog na ang araw na. Makaipas ang likan sandali ay may hinila siya mula sa tabi ng puno ng saging. Hinila yang kwelyo ng damit ni Eduardo. Akmang lalapain na niyang kaklase namin nang biglang may tumarak na sibat sa dibdib niya. Nabipiwan na lang si Eduardo at bumagsak sa pilapinan. Habang pilit na inaalis ang nakatarak na sibat sa kanyang bidib. Nagulat kami at hinanap namin ang pinagmulan ng sibat. Napansin namin na may lalaking yumakap kay Eduardo. Napagtanto namin na yon si Fio Melvin na kapatid ng kanyang tiyuhin.
Isa-isang nagsipabilabasan si pinagkukubi ang puno ang iba pa naming mga kaklase. Kung kaya't sumurog na rin kami lumabas sa pinagtataguan namin at lumapit kami kay Eduardo noon. Hindi pa rin nakakabangon ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong hindi makagalaw. Tinulungan naman kami ng kapatid ng tiyuhin ni Eduardo na makalabas sa bukid noon. Dumiretso kami sa tulay sa tulong ni Mang Melvin na may hawak na gaserang ilawan. Mahigit kumulang 1 oras kaming naglalakad bago kami lumagpas sa tulay. Dumaan kami sa bakanting liblib na lugar. Kasunod noon ay nakakita na kami ng highway kung saan marami nang nakaabang na masasakyan. Tulala kaming sumakay na magkakaibigan sa pampasaherong jeep na yon. Nagpasalamat kami sa kabutihang ginawa ni Mang Melvin para mailigtas kami sa nilalang. Tiyain din sa pag-iimita sa amin ni Eduardo. Bago kami tuluyang pumasok sa loob ng sasakyan at umalis sa lugar na yon. Noong sumunod na araw, nakausap namin sa paaralan si Eduardo. Bagamat hindi niya mabanggit o hindi niya masabi kung nasaan na ang katawan ng nilalang. Inilahad naman niya sa amin ang mga nangyari matapos silang makauwi ng bahay ng kanyang tiyo Melvin. Batay sa salaysay niya, nagulat na lamang si Mang Lambert nang malaman na aswang pala si Mang Lauro. Tumigil sila sa pag-iinuman at tamuntik pang mapaaway si Mang Lambert noong kumpirmahin niya sa kaibigan niyang si Paeng na ganun talaga itong nilalang na yon. Wala naman palang kaalam-alam si Mang Paeng na aswang si Manong Lauro dahil wala naman daw siyang nakikitang kahina-hinala sa mga ikinikilos nito pero nung dumating yon sa kanilang lugar, halos araw-araw na napapabalita ang nangangawala ang mga kambing at kalabaw na alaga ng mga kalapitbahay. Nung sumapit ang gabi ay laking gulat nilang mag-anak ng sumalakay ang ilang kamag-anak ni Manong Lauro sa kanilang bakuran. Papatayin umano nila si Mang Lambert. Naghamon pa ng away ang ama at asawa ni Mang Lambert noon. At unti-unti umanong nagbabago ang mga anyo nila. Namumula mga mata, naglalaway. Unti-unting nagkakaroon ng kakaibang balahibo sa katawan. Pero nilabas sila ni Mang Melvin at may hawak na buntot pagi at itak. Samantalang si Mang Lambert ay may hawak namang ginunting at asin. Pinagtangkaan nila ang angka nito kung magpapatuloy sa pagbabanta at pagbalakin silang patayin. Ay hindi sila magdadalawang isip na patayin silang lahat. Katulong ang mga kalapitbahay. Naalarma ang ama at asawa ni Mang Lauro kung kaya't minabuti nilang umatras pero binalaan nila si Mang Lambert na darating umano ang araw na magbabalik sila at uubusin ang lahat ng lahi nito. Bilang gante sa nangyari kay Mang Lauro. Bago sila tuluyang umalis, gumuhit ang kilabot sa buong katawan namin. Nabahala kami sa kaligtasan ng pamilya ni Eduardo. Hanggang sa nabalitaan na lamang namin na nag-alsabalutan na sila at ng ibang bayan. Hinding-hindi na namin sila nakita pagkatapos ng 1 linggo. At wala na rin kaming nabalitaan sa kanila hanggang sa makatapos kami sa sekundarya. Medyo nalungkot lamang kaming magkakaibigan dahil hindi na namin nakita pa si Eduardo. At kahit nagkaroon kami ng school reunion, wala na rin kaming naging komunikasyon sa kaibigan namin na yon. Ito ang karanasan namin mismo ng mga kapitbahay namin sa barangay. Tungkol ito sa lugar na kinatapayuan na ng barangay hall at daycare center at saka playground ng barangay namin. Ang lugar na ito 20 years ago ay isang kakahuyan sir. Dahil yung barangay namin noon nahati sa dalawa. Kumbaga may south up north. Ganon. Ang dating kakahuyan na yun ay ang pagitan nila. Kaya wala pang desisyon noon kung mapupunta ba ito sa bandang south o sa aming na bandang norte. Dalawang magkaibang leader din kasi ang namumuno noon.
Then siguro sa medyo malawak ang paranday, kaya ito lingapi. So bago mapunta sa amin ang pagpinanlupain na yon, hindi yun nagadalaw. Pero pwede namang daanan ng kung kahit sino. Meron kaming kanya-kanyang bako doon na merong deep na gawa sa kalayan. May kalaparan at kahabaan din lupain na ito. Ba't pinuwala pa yung barangay hall at hindi pa totally na nalinis ang lugar. Puro puno ito at takaw yan. May mga nakahilerang kawayan, takaw, at yung puno na inatawag nilang matampusa. Marinig ko na rin yan sa isang kwento mo. Pero mas marami yung kakao doon. Tapos may parapibon sa bandang kanan na madamo. Pero wala na mga puno at konting lakad pa. Elsada na. Dito kami madalas nagbubuhat ng sako ng palay at ng amapan. At doon kami nagbibilad sa kalbong parte na yon. Madagdag ko rin din na sa kaahuyan na ito. Madalas din kaming naglilibing na mga alaga naming hayop na namamatay. Lalo na mga aso. Kapag may mga kapyestahan sa kabiyang baryo o barangay, expected na namin na yung takahuyan na ito. Maraming mga dumadaan mula din sa kabiyang baryo. Kumbaga nagsisilbing shortcut ito nung makakarapid na barangay namin. Kesa naman sa umikot pa sila sa ilog at palayan sa kabila bago makarating sa pinakakalsada. Ito na yung pinaka-convenient padaanan nila. Doon sila dumadaan na parang open tunnel kumbaga. Bukod sa bakod ng magkabilang barangay, yung dalawa pang magkabilang dulo noon, wala nang hala. Kaya talagang iba't ibang mukha ang makikita mo dumagaan doon. Yung iba may kakilala. Yung iba magulang ng mga naging kaklase ko. Yung iba, mga hindi pamilyar na mukha. Lumaki ako na tahimik ang pamumuhay namin doon. May mga kwentong kababalagan din pero wala naman kaming naranasan. Kahit pa ilang babae ang nabuntis at nagdaanak na. As in, walang pag-atake ng kung ano. Although lalagang maada pa na sa kanya-kanyang bahay na kami noon. Hindi na kami pwedeng abutan ng dilim sa labas dahil pagdadalipeng kami ng mga magulang namin. Hanggang sa itala. Alam ko, iisipin ng iba na ito na naman. Piyesta na naman ang kwento. Pero ganun pala da. Merong piyestahan noon sa karatig baryo sa amin. So expected namin na marami na namang dumadaan na kung sino-sino doon. Buwan ng Abril at Mayo noon. Kaya sunod-sunod ang mga piyestahan. Sakto din na yun yung mga panahong wala akong pasok. Grade 6 ako noon. Matik yan. Ako ang inuutusan na magbidad ng palay. Sa banong edad ko, nakakaya ko nang magbitbit ng isang sako ng palay at yung miro yung bidadan o amaan. Sakto din na noong mga panahon na yon, isa sa mga kapitbahay namin ang pakapalanaklaw. Mga 3 buwan na sanggol na yon. Sa pagkakaalala ko, ito parang ata ang nanganak na tsumempo banda sa dunong buwan. O sadyan maging ladalab lang ang nanay kaya nangyari ang bagay na ito. At sa syepe pa lamang ng umaga noon, basta hindi pa may inipinitala daw. May ilatag ko na yung amakan kung saan ko ibibilad ang mga palay. Yun sa isa ko ng buhaki ng mga sako noon. Doon pa rin ako dumadaan sa gate at sa kakahuyan na yun. Kasi less hassle tsaka mas mahirap kung iikot ako sa kalsada. Ako lang din kasi ang nagbubuhat noon. May trabaho si tatay. Babaeng 6 na taong gulang lang din ang kapatid ko noon. Nakasalubong ko pa itong kapitbahay namin na may 3 buwang sanggol. Pangalanan na lang natin siyang Manang Grace. Bit-bit niya ang anak niya noon. Para daw paarawan doon banda sa kung saan din ako bibilad ng palay. Pero doon siya pumesto sa gilid ng kalsada. Meron ng manakanakang dumadaan doon. May mga nakabisikleta pang iba. Yung iba, merong mga dalang kaldero at kawali na malalaki. Patunay na pupunta ang mga ito sa kabilang baryo
para tumulong sa paparating na piyesta. Sa dami ng mga dumaan doon, Sir Seth, merong isang grupo na hindi ako sigurado kung pamilya ba. Pero huminto ang pinakamatanda sa kanila at talagang lumapit ito kay Manang Grace at sa anak niya. Yung mga kasama niya na 2 lalaki at 1 babae na hindi naman katandaan. Nakatayo lang sa tabi at tinitingnan ng kapitbahay namin. Pero itong matanda na ito, talagang lumapit siya. Nagtatanong kung ilang buwan na ang sanggol at kung saan ito nakatira. Mukha itong mabait at hindi din naman pahina-hinala. Lalo na at nagpuwera usog pa ito at krinusan ng paa at tiyan ng bata bago umalis. Mga siguro halos mag-iisang oras din si Manang Grace doon. Mga bandang 8:00, medyo tirik na ang araw. Ganun talaga kapag summer sa probinsya. Bumalik na ito sa barangay namin at dumaan doon sa likuran sa may kakawyan. Buong araw ako sa biladan ng palay at hinatiran na lang ako ng kapatid ko ng tanghalian noon. 3:00, the usual na oras na tinulungan na ako ni nanay para ibalik ang palay sa sako. Mga 4:00 kaming natapos noon. Nasa kalagitnaan na ako noon ng papunta at pabalik para buhatin ang sako. Nang makita ko si Lolo Siano, isa sa matatanda sa lugar namin. Nakikipagsagutan ito sa isang matandang babae. Napatagal ako ng tingin sa matandang ito dahil parang pamilyar. Hanggang sa maalala ko na ito yung kumausap kay Manang Grace noong umaga sa kalsada. Ang akala ko pupunta ng piyesta to. Bakit bumalik? Tuloy-tuloy ang salita ni Lolo Siano noon. Yung matanda ganun din. Yung ibang mga taga sa amin, nakasilip na sa may bakod. Nung makita ako ni nanay, sinenyasan niya ako na magmadali at pumasok na sa tarangkaan. Naririnig ko nun yung mga salita ni Lolo Siano na, "Hindi naman kayo pinagbabawalang dumaan dito. Pero kung pabalik-balik ka, at hindi maganda ang intensyon mo, aba, magdalawang isip ka, Pasita." Kung hindi pa ito tinawag ng asawa niya at inawat, hindi ito tumigil. Halata sa matandang babaeng yon na nanginginig-nginig ang bibig niya, na para bang nagpipigil o napahiya. Ang akala ko noon hidwaan lang, away ng matatanda. Kinagabihan, matapos maghapunan, narinig kong nagkikwentuhan si nanay at tatay tungkol nga sa nangyari nung hapon na yon. Umupo ako at nakinig din. Chismoso eh. Dito ko nalaman na ang matandang dumaan pala noon. Natawagin na lamang nating Lola Pasita. Galing sa lahi ng mga tinatawag naming manggagaway. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yun, maihahalin tulad mo rin ito sa mga mangkukulam. Mga marurunong sa iba't ibang dasal ika nga nila. Lalo na yung mga nagdadala ng sakit. Kaidaran na ito ni Lolo Siano at kabataan nila nanay nang maging bantog ang nanay ni Lola Pasita na ito sa pagiging aswa at pambubulabob ng kung ano-anong lugar. Tumagal din umano ang takot ng mga tao noon. Hanggang sa bigla na namang nawala ang issue at nalaman nilang namatay na ang matanda nito. At syempre, sino pa ba ang sasalo? Kundi ang anak niya. Nag-iisang anak. Si Lola Pasita. Paminsan-minsan, nadadaan pala ito doon sa kakahuyan. Lalo na kapag kapestahan niya. Tsaka pustahan nga daw sabi ni tatay. Hindi lang naman siya yung dumadaan doon na may sinasabing gahing aswa. Marami pa.
Hinahayaan na lamang dahil wala din namang kumalat na kung ano tungkol sa kanya. Wala din namang nakakasigurado kung siya ba talagang sumalo. At kung siya hindi naman siya nanggugulo. Ang problema, noong umaga na yon, dahil tata si Manang Dries, hindi niya nakilala o naabutan kung sino ang matanda na ito. Kaya hinayaan niya na nang naipahawak ang sanggol. Mukha naman kasi talagang mabait si Lola Sir. Kahit ako, hindi ko siya pag-iisipan ng masama. Ang paso, itong Lolo Shano na ang bahay halos katapat lang mismo ng bakod, palabas sa kakahuyan. Napapansin niya na pabalik-balik lang natanda doon. Paningon minimor. Parang gustong pumasok sa karangtahan, pero aalis at babalik ulit. Kaya adabitong kinompronta ng Lolo Shano namin. Noong una, syempre natakot ako. Tapos umiwas talaga ako doon sa kakahuyan na yun. Doon ako nakipagsiksipan sa iskipan ng mga bahay-bahay para makarating daw sa may kasada. Ewan ko ba, kahit laking probinsya ako at matapang naman nung tatay ko. Takot na takot pa rin ako. Laking duwag. Hindi katagalan, nawala bining takot ko noon. Dahil ilang araw at gabi na wala namang issue tungkol kay Lola Pasita. Ang tingin namin siguro nadaan sa takot ni Lolo Shano. Pero hindi namin nakalain na magsisimula pala ang kabuluhan sa gabing patapos na ang piyesta sa kanapit namin na baryo. Ang pagkakaralala ko, wala pang haping gabi noon. Bigla kaming nakarinig ng sigaw. Akala namin yung pipong nag-aaway ka. Ako ang ulang gumahon noon dahil bata pa ako. Mababaw lang talaga ako matulog. Mabilis magising. Patuloy ang umol at naungaw ng taong umiiyak. Hanggang sa narinig ko na nagsitabasan ng ibang mga kapitbahay namin. Lagising si tatay. Sumunod na bumawan si nanay. Naririnig namin noon ang boses ng lalaki na sabi, Labang! Trabaho niyo ako. Nang ibig sabihin ay humihingi ito ng tulong. Hindi kami lumabas. Hindi kami pinayagan ni tatay. Tsaka anong gagawin ko dun, diba? Tampaan pa kami dahil gising na din ang iba naming kalapit bahay noon. Naririnig pa namin noon yung mga kumakausap sa kumingi ng saklolo. Pinatanong nila kung anong ginagawa niya doon. Maya-maya, medyo kumalma ang paligid. Mga usap-usap na lamang ng mga lumabas ang naririnig ko. Na nagpapahiwatig na walang gaanong masamang mangyari sa humihingi ng tulong na yon. Pagka-uwi ni tatay, doon namin nalaman na ang sinisigaw, si Kaboy, tada sa amin. Galing ito ng piyesta, at imbis na umikot sa kabilang kalye sa kalsada, nagdesisyon ito na pumasok doon sa kakahuyan para sumorkat. Yung lock ng tarangkahan doon, wire lang na 2 bilog, table. Isasabik mo nun ito sa pagitan ng kawayan ng gate at ng bakod. Pagpasok niya daw doon, narinig niya na yung kahulan ng mga aso sa paligid. May pinagtataka namin dahil wala naman kami narinig. O baka masarap lang ang tulog namin. Pero ang alulong at kahulan na yon, hindi dahil nakita siya ng mga aso. Ang lahat ng mga aso na kumakahol, nakatutok lang sa iisang bahay. Sa bahay ni Manang Grace, yung may sanggol. Sa pader kasi ng bahay nila, merong nakita si Kaboy na nakasabit umano sa bandang bintana. Sinubukan niya itong ilawan gamit ang flashlight dahil naisip nito, asawa lang ito ng babae at may inaayos, lalo na't may sanggol ito. At expected mo talaga na mapupuyat ka bilang magulang, di ba? Pero yun nga lang,
Ang bumungad sa kanya, iba. Tao pero parang taong grasa umano. Dahil sa ilawan niya, lumingon ito sa kanya. Sa takot ni Kaboy, pinilit nitong pumunta sa kabilang bakod. At dahil sa kaba, hindi niya mahugot ang alambre at hindi niya mabuksan ang gate. Kaya sinubukan niyang sumampa at tumalon doon. Ang kaso, sumabit ito. Doon na siya humingi ng saklolo. Yun na yung parte na naririnig namin yung mga sigaw niya. At mabuti na lamang, nagsipaglabasan kaagad ang mga taga doon. Wala naman silang nakita matapos tulungan si Kaboy. Kaya naisip nila, baka lasing lang talaga ito kasi galing nga sa piyesta. At nagkataong sumabit ito sa may bakod. Kaya gumagawa ito ng kung anong kwento. Kinamusta nila tatay kinabukasan ang anak ni Manang Grace. Ayos naman daw. Okay na sana. Inisip na sana namin na chismis lang talaga ang nakita ni Kaboy. Pero noong araw din na yon, nagulat kami nang malaman namin na merong hukay doon sa may kakawyan. At medyo kadiri ito. Gawa ng ang hukay na yon. Yun yung pinaglibingan ng aso ng isa sa kapitbahay namin. Nakakamatay lang. Wala na ito doon sa hukay niya. Pero naiwan pa rin ang medyo mabahong amoy doon sa hukay na yon. Alangan namang tao ang kumuha nun. Tapos ginawang asusena. O inulam, diba? Tadiri. Tsaka walang ganung tao sa amin. Hindi ko lang sigurado sa kabila. Kinahapunan, naglalaro kami noon ng kapatid ko sa labas. Nang merong nagsisigaw na lamang bigla sa bahay ni Manang Grace. Lumabas si nanay. Wala si tatay noon, nasa trabaho. Napatakbo kami doon. Buhat-buhat ni Manang Grace ang anak niya. Wala din ang mister niya, nasa trabaho din. Nangingitim ang bata. Pirik ang mata nito. Umiiyak si Manang Grace. Si nanay naman, sige ang masahe niya sa sanggol na naninigas. Ang sabi ni Lolo Shano, itakbo na daw sa manggagamot. Hindi yan yung tipong normal na sakit na dapat ipa-ospital. Isa pa sa taga-barangay namin noon ang naghanap ng tricycle. Pagkatapos ay sinakay na si Manang Grace. Sumama si nanay at isa pa naming kapitbahay na si Auntie Buding, mananahe. Kabilin-bilinan ni nanay noon na wag na naming subukang lumabas o gumala. Manatili kami sa bahay kung ayaw naming maaswang. Siyempre takot naman kami. Magtatakip silim na nang makauwi si nanay. Kasabay niya si tatay dahil yung bahay ng manggagamot na pinagdalhan nila. Malapit lang doon sa pinagtatrabahuhan ng tatay ko. Ang asawa ni Manang Grace, dumiretso na din daw doon sa bahay ng manggagamot. Hindi pinayagan ng manggagamot na umuwi si Manang Grace at ang sanggol. Pinagalitan pa ito ng manggagamot daw ng bakit niya daw pinapahawak sa kung sino-sino ang bata, lalo na sa hindi taga sa kanila. Ang ginawa ng manggagamot noon nag-usal ng dasal at pinalo ang puwetan at sakong ng sanggol. Kaya ito umiyak at bumalik sa dati niyang kulay. Maraming naisuka ang bata noon pero puro laway lang. So ayun nga, hindi pumayag ang manggagamot na umuli sila dahil sa minartahan ng aswang sanggol. Kinuha ng manggagamot ang pansong patalim niya at binampi-dampi sa balat ng bata para mawala ang marata. Delikado kasi po. Sa mga hindi nakasala, kapag mimarpahan ka ng aswang, susundan at hindi ka pipigilan hanggat hindi ka nabibiktima. Kaya ginawa yun ng manggagamot ay nga, para hindi na sila masundan kung nasaan sila.
Pero noong gabi na yon, hindi kami pinayaban ni nanay na lumabas kahit sa bakuran namin. Dahil ang sabi ng manggagamot sa kanila, babalik pa ang aswang. Aakalain kasi nito na andun ang sanggol sa bahay nila dahil nawala. Maaga kaming naghapunan noon na tingamdam. Mga bandang 8:00 siguro na magsimulang magtakbuhan ng mga aso sa amin. Pati ang sarili naming mga aso noon natalasan. Sabay-sabay silang nagkakahulan na para bang nagpipipon-pipon sa may bandang parte ng bakod sa may kakahuyan. Magkakahalong uol at alulong ang naririnig namin noon. Hanggang sa walang ano-ano. May biglang malakas na pagbagsak ang narinig namin sa isang gubuan. Bubulamanyero yon. Iisang bahay lang noon sa kalapit namin ang yero ang bahay. Kira Auntie Buding, nakatabi lang ng bahay ni Mama Grace. Doon magsilipapan ng kahoy ng mga aso. Maya-maya pa, sumigaw na ang mister ni Auntie Buding. Ang sabi, "Nambubulabog ka. Hindi ka naman taga rito. Wala dito ang pakay mo." Paulit-ulit niyan sinasabi yon. Hanggang sa marinig naman namin ang boses ni Lolo Shano. Ang sabi ito, "Oy Pasita, kilala kita. Nakaharap kita noong nakaraang araw. Pinagsabihan na kita na wanta maglolo ko dito, di ba? Magmatigas ka. Di puntahan ka namin sa inyo. Tanda mo yan." Unang lumabas ang katabing bahay namin. Nangamoy gomang sunog at nagsipupukan ang mga asin sa apoy na nagpapahiwatig na nagsisiga na pala ang mga ito. Lumabas na rin si Tatay noon. Sa bahay ni Auntie Buding at Lolo Shano, nagsisiga na rin. Tulong-tulong sila noon na magsiga sa kani-kanilang bahay. Naglakas loob si Tatay at ang mister ni Auntie Buding na magsiga din doon sa bahay ni Mama Grace Panda. Kasi baka mamaya, magtanin ng kung ano ang nilalang doon. Tanda kumbaga. Kumayma na rin ang mga aso noon. At walang ano-ano. Nakarinig kami ng magkakahalong pikpik at ungon. Doon banda sa kakahuyan. Nakakatakot noon. Magsisiksitan kami noon na magkakapatid. Tinarnay. Mala ilang minuto ang tunog na yun. Yung ungon na parang masakit ang tiyan o duho-dumi. Ganon. Basta parang ering-eri ito sa unwil niya. Dumiretso sina Tatay at asawa ni Auntie Buding doon sa may likuran. Sinabuyan nila ng asin ng parpi doon at nagsiga pa ulit sa bandang bakod. Napakatapang talaga ng tatay ko. Mga 1 oras mahigip yun bago kumalma ang mga aso sa amin. Pero alam niyo yung may after effect. Kasi sunod-sunod na nagkahulan ng mga aso sa malayong mga bahay. Lahalatang may dumaan sa kalaliman ng gabi. Pagkatapos noon, nakatulog na kami. Maaga pa dumating si Manang Grace at ang sanggol at ang asawa niya. Meron silang tig-iisang habak na nakasabit sa mga suot nilang damit. Kasama nilang manggamot noon. Inikot ang bahay. Sinigurado nito na walang naiwan, tinanda o itinandimang aswa. Noong araw din na yon, meron pang ginawang habak o panangga sa tela ang manggagamot at tinali sa bawat bukasan ng bahay nila, sa may pintuan at sa may bintana. Kung pamilyar kayo sa Bagakay, sa maliit na kawayan kung saan takot ang mga aswa, pinutol yun ng patusok. Pinako sa taas ng bintana, sa taas ng pinto, at sa mga gilid ng gubong. Pati kaming mga kapitbahay noon nang hingirin at nagtapyas ng mga bagakay.
Kahit ang bakod at gate sa kakahuyan, pinako ng patusok ang bagakay doon. Nagpulupot din na makabuhay sa mismong balayan o pundasyon ng kawayan sa bawat gilid ng bahay ni Manang Grace. Protektado kami noon. Tahimik ng mga sumunod na gabi. Maliban na lamang sa manakanakang malakas na uol na naririnig pa rin namin sa labas ng bakod. Sa may kakahuyan. Nahalatang nanggigigil ang nilalang dahil hindi ito makatapak o makapasok sa amin para biktimahin ang sanggol. Hanggang sa unti-unti, tumigil na ito. Pero nangyari, bago ito tuluyang tumigil, para bang naghanap pa ito ng mapagsisidlan ng galip at hayok niya sa laman ng bata. Dahil noong sumunod na araw, may kumalat na balitang doon naman ito ng gulo sa kabilang parte ng barangay. At ang napagdiskitan nito ay ang mangilan-ngilang alagang pabo ng isa sa mga nakatira doon. Mga wakwak daw ang katawan. May putol pa ang ulo. Hindi naman umalis si Manang Grace doon. Pero nakaugalian na rin namin na hindi tumigil sa pagsiga gabi-gabi. At patapos noon, bihira na lamang din akong dumaan sa likuran. Mas gusto ko pang ikutin na lamang ang kalsada kahit malayo ng konti. Mas maigi na yon. Dahil kapag naaalala ko si Lola Pasita, kinikilabutan ako. Lalo na yung tunog ng mga nakakapanghilakbot na ungol sa kakahuyan. Nakilala ko ang asawa kong si Gemma nung nasa 19 anyos ako. Noong mga panahon na yun nasa 16 pa lamang ito. Wala namang bawal noon sa edad sa pag-ibig. Mabi niyang edad sa probinsya ay nagkakapamilya na. Nakilala ko siya sa isang trabaho sa lupain. Bagamat may mga ari-arian na ang aking mga magulang noon. Masasabi kong bulakbol ako o tinatawag nilang alibughang anak. Lahat ng ino-offer sa akin ng mga magulang ko noon, iniluluwa ko. Kasi ayoko nang pinanghahawakan ako. Gusto kong malaya akong makarating kung saan-saan at hindi ako umaasa sa grasya. Yan naman sobrang payat ko noon, kung tutuusin. May katangkaran ako. Mahilig magpatawa pero malumana yung boses. Kahit napasaway akong bata ay lagi ko namang dinadala ang mga aral ng mga magulang ko sa akin na umiwas magbitaw o gumawa ng mga masasama sa kapwa. Etong personalidad ko na ito ay ang pinaka-perpektong natipuhan ng aking pinakamamahal na Gemma. Nakuha ko ang atensyon niya. Napakaganda niya. Lalo na yung mga mata niya na namimilog. At yung labi niyang hindi mapanawan ng ngiti kahit paminsan ay napapagalitan o napapahiya. Ang naging mali ko lamang sa panliligaw sa asawa ko ay hindi ko agad nagawang ligawan pati ang pamilya niya. Dahil hindi naman ako sanay at ayoko ding humingi ng tulong sa mga magulang ko para masabing smooth ang ligawan. Sa madaling salita ay naging tago ang relasyon namin sa mga kaanak niya. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang buwan, labuntis ko si Gemma. Nung malaman ito ng mga magulang niya, kulang na lamang ay kuyugin ako ng mga kaanak. Tinali ako sa kalabaw at balak sanang patakboy ng kalabaw sa may bangin noon. Galit na galit yung tatay nito pero sa tulong na rin ni Gemma ay nadaan sa pakiusap. Hindi kumbinsido ang mga magulang ng dalaga sa akin pero inawa ko ang lahat nun. Doon kami tumira sa kanila. Kabilin-bilinan ng mga magulang ni Gemma kasi na gusto nilang makita ang anak nila at apo nila na lumaki ng maayos noon. Ako naman, wala akong magawa kundi mamaniklod sa mga magulang ko pero hindi naman ako nahirapan dahil tinanggap nila ako.
Lalo akong kumayod nang kumayod hanggang sa mailabas ang panganay naming si Minerva. Wala akong hininging gastos na galing sa mga magulang ni Gemma. Ang mga pera ko naman na galing sa mga magulang ko ay galing din sa sarili kong pawis at dugo. Dahil sa may kalayuan ng lugar ko sa lugar ng aking mag-ina, paroon at parito ako. Walang pahinga. Minsan pa nga ay halos 2 beses na lamang sa 1 linggo makita ang mag-ina ko. Ayaw na ayaw pa rin sa akin ang mga magulang ni Gemma sa kadahilan ng hindi ko talaga alam. Madalas akong awayin doon. At si Gemma ay madalas ding makipagkomosyon sa mga magulang niya. Hanggang sa isang partikular na araw, maglilimang taon si Minerva. Lang magkaroon talaga ng malalim na away na hindi ko kinaya kasi napuno na talaga ako. Umabot sa puntong muntikan na kaming magpang-abot ng tatay ni Gemma ng itaknan. Sinabi ko sa kanila na naging mabait naman ako pero lahat na lamang ng galaw ko mali. Pinalayas ako ng mga magulang ni Gemma at sa pagkakataon na yon, pinili ako ng aking asawa. Kahit na may anak na kami at wala naman na talagang kawala sa isa't isa dapat, diba? Nagtanan kami. Para kami mga binata at talaga sa nangyaring yon. Noon, hindi muna ako dumiretso sa mga magulang ko dahil baka matuntun kami ng mga magulang ni Gemma. Naganap kami ng isang barangay. Isang lugar na malayong malayo doon sa lugar ng mga magulang ko. At sa lugar din ng mga magulang ni Gemma. Sinigurado naming wala kaming kamag-anak sa lugar na yon. At nang makarating kami, sa isang lugar kung saan hindi namin alam na doon din naninirahan ang mag-asawang Imong at Duday. Pinili naming tumira sa Parpinansipyo. Oo, libre pa ang lupa noon. Pwede kang manirahan kahit saan mo gusto. Badis akong pinayo ang maliit naming kubo. At sa pagkakataon din na yon, hindi pa namin alam na nagdadalang tao ang asawa kong si Gemma. At ang mali, ni minsan ay hindi kami naniwala sa mga aswang. Dahil sa takot ko na madiskubre kami at tiyak na mas malaking gulo ang mangyari, nagtago kami. Hindi kami nakihalubilo sa mga tao. Yung mga trabaho ko ay labas sa lugar. Patago. Hindi ko nasasabihin ng iba pero masasabi kong hindi galit. Hanggang sa partikular na araw nan, sabi sa akin ni Gemma, baka daw buntis siya. Pinanong ko kung paano niya nalaman. Sabi niya, matagal na daw niyang iniisip dahil may kakaiba na nangyayari sa katawan niya. Palagi siyang gutom. Palagi siya naghahanap ng mga iba't ibang prutas. Tapos siya nga, meron o manong dumaan na matandang mag-asawa na merong dala na isang basket ng hinog na mangga, makopa at saginan. Laway na naway si Gemma habang pinipipitan ng gawa ng amoy na amoy niya ang bango at sarap ng mga ito. Tapos, para bang alam na mag-asawa yung pinupunto ng misis ko. Huminto ito sa tapat ng bahay namin at inalok si Gemma ng prutas. Bigoy na sabi nga daw na mag-asawa na ito na bunpis ang misis ko. Isawa nung dating hilot ang babaeng si Duday. At alam niya kung bunpis ang isang babae kahit na hindi pa umabot sa 5 buwan ng tiyan nito. Binigyan siya ng prutas noon. At kulap na bulap pa ako nang malamang sa dinami-dami ng ibinigay sa kanya. Naubos niya miyapyan. Ultimo ang buto ng mangga ay tuyong-tuyo sa kakasipsip ng mahal kong asawa. Lingid sa aking talaman, ang mag-asawang ito ay sina Imong at Duday, ang bantog na aswang sa lugar na yon. Kaya pala doon sa sikyo o nasaan kami ay ni walang sino man maliban sa kanila ang dumadaan. Kalayin kampambi kami dahil para sa amin ay safe yon. Yun pala. May iwasan din pala sila ng mga tao, lalong-lalo na kapag hindi usaping trabaho.
Subalay pa ng kwento ni Nanay Ason. Isisingot pa di pa yung naibahagi niya sa akin doon sa unang parte ng kwento. Si Nanay Ason ay masasabing mula bata pa lamang ay doon na nakatira sa barangay na yon. Doon lumaki. Mas matanda pa siya sa mag-asawa sa pagkakalam niya. At nasa 24 anyos umano siya nang dumating ang mag-asawa sa baryo na yon. Kaya ng iba, paroon at parito ang mga tao. Umalis at dumadating. Noong una, nakakasanamuha umano nila ang mag-asawa na iba. Mababay kasi talaga tsaka sa mga batang ibab ay mabilis silang nagkaroon ng lupain na paniman sa kabilang parapay ng bukirin sa likod ng barangay. Ang ipinagtataka lamang nila ay kung bakit nasa liblib o sityo ang mag-asawa na ito pero naisip din nila na baka gusto lamang biminan na malapit sila sa kanilang sakahan. Hanggang sa ito na nga, nabunpis umano si Duday. Nabanggit ko sa unang parte na walang mga anak ang mga ito. Totoo naman. Noong kabuanan ni Duday, ang mga mata umano ng tao, sa kanya nakabantay gawa ng tuwang-tuwa sila dahil nga magkakaanak na ito. Isang araw, may nakakita kay Duday na nagmamadali. Hirap na hirap sa paglalakad. Siwindan nila ito pero mabilis umano ang lakad ng babae niyan. Dali-dali itong pumasok sa bahay nila. Umiyak. Merong mga nagbukas palad na tumunong lalo na yung mga may alam sa hilo pero pinagsarahan umano sila ni Duday na. Makalipas lamang ng ilang minuto, kumpulan ng mga tao sa labas. Na walang ano-ano May isang malaking aso umano na napakalapad ng katawan. Ang biglang sumulpot at pinag-angilan sila. Sinusuwag, binabangga, naglalaway pa ito. Sa takot ng mga nasa barangay ay nagsitakbuhan ng mga yon. Ang ipinagtataka nila, magkakahiwa-hiwalay umano sila sa pagtakbo nun. Merong tumakbo pakaliwa sa kakahuyan. Merong tumakbo papunta sa likurang bahagi ng barangay. At meron namang tumakbo pabalik ng barangay pero lahat sila ay hinabol ng asong yon. Magtataka ka. Paanong nahabol sila ng iisang aso lamang nang magkakahiwalay sa iisang pangyayari, di ba? Buong magdamag yon. Ni isa, walang makalapit sa bahay nila Imong at Duday. May nagtangkang lumapit at kaharapin yung aso na tila nagbabantay pero bukod sa nahihintakutan sila, nililigaw din umano sila ng nilalang. Hindi sila makalapit sa bahay ng mag-asawa. Hindi nila magawa. Hanggang sa yung pinakamalapit daw na mga nagbantay, nakarinig ng iyak ng sanggol. Doon sa parte na yun ay tumayo ang aso at bigla na lamang pumasok sa loob ng bahay. Kitang-kita nilang nakapasok ito sa pintuan na walang kahirap-hirap. Maya-maya pa, wala na silang narinig na iyak ng sanggol. Sumunod na araw ay takang-taka ang lahat ng makitang maliit na ang tiyan ni Duday. At kapag tinatanong nila ito kung nasaan ang bata ay hindi na ito makasagot ng diretsyo. Sinasabing inuwi sa kung saan sila galing. Sa pagkakaalala ni Nanay Ason, makatatlong beses ito nangyari. Makatatlong beses na nabuntis si Duday. At pagkaripas ng ilang buwan ay bigla na lamang liliit ang tiyan nito nang walang nakakaalam kung bakit nun. Marami ng haka-haka na hindi kaya aswang ang mag-asawa. Kung minsan naman ay iniisip nila na baka binibenta nila yung sanggol kaya kahit simple lamang yung pamumuhay nila ay hindi sila nawawala ng pera. Hanggang sa mangyari ito, makumpirma kung ano talaga ang dalawang yon. Isa sa mga kapitbahay ni Nanay Ason, buntis nun. Halos kababata lamang umano ni Nanay Ason yon. 2 palapag ang bahay ng buntis na ito.
Tapos sa likuran banda ng bahay ay merong bintana sa ikalawang palapag. Kulang-kulang isang dipa lamang ang pagitan nito sa bakod nila na tinatayuan naman ng mga puno ng niyog at iba pang prutas. Isang partikular na gabi, pauwi ang isa sa mga may edad ng lalaki sa baryo. Itong likuran ng bahay ng buntis ay daanan naman talaga papasok sa iba pang kabahayan. Nung papalapit na umano siya sa may bandang bakod nun, sa likod bahay ng buntis, bigla na lamang umano siyang nakarinig ng kaluskusan. Yung parang mula sa taas ng puno ng niyog ay merong pumadaos-dos pababa. Talagang bumagsak umano yun sa may lupa. Laking gulat niya umano ng pagkasilip niya. Biglang tumayo doon si Imong. Wala itong suot pantaas. Nagtanong ang lalaki kung ano ang ginagawa doon ni Imong pero hindi umano ito makapagpaliwanag. Bumati ito at para bang tinutulak pa ang matanda na umalis o ano. Niyaya pa ito na pumunta sa kanila. Mga ganon. Itong matanda, nagduda syempre. Lumingon ito muli sa taas ng niyugan at kitang-kita niya ang isang babaeng nakasampa. Ang mga kamay nito ay nakakapit sa bintana sa ikalawang palapag, samantalang ang mga paa naman nito ay nasa may puno ng niyog nun. Nakatitig sa kanya sa baba. Namumula mga mata. Hingal na hingal. Sa taranta ng lalaki ay sumigaw ito. Tumakbo ito. Hindi na umano nilingon pa si Imong. Nakapadsugdong pa ito sa mga kaanak pero kinaumagaan ay hindi na makapagsalita. Para umanong naparalisa yon. Dinala nila ito sa kabilang bayan para gamutin pero hindi na bumalik pa. At ang mga kwentong napagkwentuhan ng matanda, sinugod naman ng mag-asawa pero sila binang argabyado sa kadahilan ng nagtawag ng barangay at pulis ang mag-asawa na namukhang sila pa ang biktima. Mas lalo na din mairap ang mag-asawa na ito pero magmula noon. Nakakasagap na sila ng mga balita tungkol sa mga nangyayari sa kabilang bayan na meron ng umaaligip na 2 mag-asawang aswang. Dahil nalay sabi ko, hindi ako naniniwala sa mga aswang noong mga panahon na yon. Makalipas ang ilang buwan, habang yumalaki ang tiyan ni Gemma, napapansin ko yung pananaba niya. Kumbaga, magtataka ako sa kadahilan ng sapat lamang panada ang kinakain namin noon. Kahit nga po si Minerva ay hindi nakakakain ng maayos Navaminat ang anak ko na. Awang-awa ako na halos ako ay hindi na kumakain. Mapunamdaman ang tiyan na mag-ina ko. Alam ko na noon, ikinikwento ni Minerva na sa piling na dadaan ng mag-asawa ay nagdadaan pin sila ng makakain. Minatamis man yan. Ihaw-ihaw, mamalutang isda o kung ano pa. Minsan gulay, masarap at sariwa. Kaya naman itong asawa ko, tain naman binangkain nun. Isa lamang sa nahahanap niya ay kahit na anong pagkain na bigay ng mag-asawa. Siya lamang ang nakakakain. Kapag inaalok niya si Minerva, ayaw nito. Mabaho daw at hindi gustong lasa. Sa pag-iisip na magiging pihikan lamang ang anak namin ay hindi na niya ito inintindi pa. Niwala rin siyang mapipira sa akin dahil nauubos niya daw talaga. Ako naman sabi ko, sige na. Pag naman may kira ay bibigay ko pa rin yan sa kanila. Ilang beses ko rin pinilip inalam ang tungkol sa mag-asawang ito pero nagkakataong wala ako kapag pupunta sila sa bahay. At isa pa, turo lamang ng turo na malapit lamang daw doon yung bahay nila pero hindi ko naman makita noong mga panahon na yun. Sa kabuuan ng pabubuntis ni Gemma, walang maging problema.
Hindi na rin madalas na pagkikwentuhan ng mag-asawang iba. Hanggang sa umabot ang kabuhanan niya. Bita na madalas akong nalalagi sa bar sa mga pagkakataon din na iba. Kung kailanan ba ako, ay saka hindi bumibisita ang dalawang mag-asawa sa umaga. Dahil gabi-gabi na lamang ay nagigising ako sa mga katok sa labas na. Ang asawa ko ay tulog pero parang nananaginik ng masama at pawis na pawis. Kapag binubuksan ko ang pintuan namin ay wala namang tao pero napaka-imposible. Para talaga siyang katok ng tao. Handom sa isang hapon. Isang partikular na hapon na bihira lamang ako na wala doon sa bahay. Nangyari ang pinaka hindi ko maintindihan sa lahat. Umaga, pagkaalis ko ay maayos pang misis ko. Bumiyahe ako ng maaga para mahatid si Minerva sa kanyang lolo at lola. Sa mga magulang ko. Bala ko kasi sa mga linggong malapit ng mga anak si Gemma ay malalagi kami sa bahay panakan. Pagka-uwi ko ng bahay noong hapon mayon, nagulat ako. May mga naririnig akong iyak ng bata sa loob ng bahay. Lapatakbo ako noon kasi hindi ko talaga inakala yon. Walang sinyalis na mga anak si Gemma katulad ng ipinanganak niya si Minerva. Nung nakapasok ako sa bahay, nakahigang din ako. Maayos naman nakabalot sa lampi ng anak ko. Napatanong ako kung anong nangyari nun. Masirap ang ikinuwento ni Gemma na nung wala ako. Saktang tumating ang mag-asawa. Mabuti umano na nandun sila dahil bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya. Habang nag-uusap sila. At hinihimas ni Duday ang tiyan ito. Dahil nga sa sabi ni Duday ay maalam siya manghilot. At biglaan na lamang pumutok ang panubigan ni Gemma. Siya na ang nagpaanak dito. Kasama si Imong na siya daw nag-asikaso ng ibang gagamitin habang pinapaere siya ni Duday. Nang tanungin ko kung saan ang mag-asawa na ito, ang sagot sa akin ni Gemma ay mga ilang minuto lamang bago ako dumating, ay umalis na umano ang mag-asawa, nagpaalam. Takang-taka ako, kasi wala namang ginamit o nagalaw sa bahay noon. Walang palangganang nagalaw. Yung initan ng tubig namin tuyo. Walang sinyalis na may nag-apoy at nagpakulo ng mainit na tubig noon. Pero napakalinis ng paligid. Ang sumunod kong tinanong ay kung saan tinapon ang inunan. Hindi nakasagot si Gemma. Ewan niya daw sa mag-asawa. Nagulat ako na namangha pero hindi ko na din inisip. Sinubukan kong intayin na mag-asawa na bumalik para lamang makapagpasalamat pero hindi na sila bumalik noon. Napakaganda ng anak ko, ng bunso ko. Kahawig ni Minerva pero mas mahaba ang pilikmata. Kuha niyang medyo pahabang guhit ng mata ng ina na sigurado akong malaking-malaki din paglaki. 3 babae sa buhay ko. Masayang-masaya ako noon. 2 prinsesa at ang reyna ko, sabi ko. Pero hindi ko akalain na sa loob lamang ng ilang araw, mawawala ang 2 sa kanila. Sa 2nd araw pa lamang matapos may panganak ni Gemma ang bunso namin. Napansin ko na medyo nanamlay silang parehas. Bagsak ang mga mata ni Gemma. Ang anak naman namin ay hindi umiiyak. Hindi rin dumedede. Namumutla. Sabi ko pa, paarawan namin ang bata ng umaga. Ginawa naman namin pero hindi na umiimik ang asawa ko noon. Akala ko pagod lamang siya. Kaya sabi ko ay magpahinga na muna siya at ako ang aasikaso ng lahat. Katanghalian, nagluto ako. Yung mga gulay para pampadami ng gatas. Nakapikit na yung anak namin na buhat niya. Sabi niya, papadidehin niya lamang umano ang bata. Mahihiga siya.
Kapag natapos na mano ay kakain na rin siya at pabangon. Matapos kong maunang kumain ay lumabas muna ako saglit. Tinitigan ko ang mag-ina ko na masarap ang tulog noon. Sabi ko, pagod ata ang asawa ko. Kailangan ipahinga. Gigisingin ko na lamang ito maya-maya. Tapos, para bang inaantok ako noon. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lamang akong nakaramdam ng antok kaya humiga ako sa maliit naming duyan sa may labas. Makalipas lamang ang 1 oras. Nagising ako pero hindi yung buong gising. Nakapikit pero nararamdaman ko na may naglalakad o labas-pasok sa bahay. Naririnig ko pa na tumutunog yung saig nun. Inisip ko na baka asawa ko lamang yan pero hindi ko talaga magawang magising. Tapos ayun na. Nakatulog ako ulit siguro ng mga kalahating oras pa. Pagkadilat ko, nalimpungatan ako at napabangon. Dumaan ako sa kusina. Nakita ko na hindi pa nagalaw ang ulam nun. Pagkasilip ko sa higaan namin, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano mararamdaman pagkakita ko na nangingitim na si Gemma at pagkatingin ko sa bunso naming anak ay wala na rin itong buhay. Hinawakan ko sila. Basang-basa ang buong katawan nila ng pawis. Yung damit nila asing basang-basa. Akala ko nga ay ihi kasi parang mapanghi na madagta yun. Tapos napakalamig na ng balat nila na parang binabad sa suka. Humingi ako lang tulong sa mga taga-barangay pero wala. Hindi na naagapan pa ang misis ko at ang anak namin. Parang dun pa lamang din sa punto na yon, nalaman nila na may nakatira doon. Maraming nagsabi noon na inaswang nga kami. Tinanong pa ako kung bakit doon ako nagtayo ng bahay. May bulong-bulungan na tungkol sa mag-asawang aswang na hindi ko alam kung paniniwalaan ko noon. Ni hindi alam ng mga magulang ni Gemma na wala na ang kanilang anak. Hindi maalis sa isip ko ang aswang na sinasabi nila kasi napaka-imposibleng magkasakit si Gemma at anak namin na ganun lang. Dahil hindi ako matahimik ay pinaalbularyo ko ang katawan ng mag-ina ko. Bago ilibing ay idinaan sila sa bintana noon. Kaming pamilya lamang sa lugar ng mga magulang ko ang naglibing. Wala namang kakilala si Gemma sa amin. Kaya naman kami-kami na lamang din ang nagulat ng makitang ang laman ng ataol ng mag-ina ko ay inaamag na tapyas ng puno. Nasabi ng manggagamot ay saging daw. Halos magwala ako nun. Mabaliw ha. Pagkatapos ng libing ay pinili kong bumangon para kay Minerva. Yung manggagamot na pumunta doon ay naging kadikitan ko. Yun yung nagturo sa akin ng mga dasal at nagtawas kung sinong may gawa. Nung masabi kong ang naipaghiganti ko ng mag-ina ko ng gabing yon. Mula ng gabing yon hanggang sa araw kinabukasan ay hindi ako lumabas ng bahay. Hanggang sa nabaritaan ko na itong si Imong ay nagkasakit umano. Ayon sa mga trabahador nila. Malubha umano, biglaan at sobra ang pangangayayat nun. Sabi naman ni Nanay Ason, baka nakahanap ng katapat. Nakapagtataka ring hindi nagkwento ang mag-asawa sa nangyari. Hanggang sa makalipas ang ilang linggo, wala na akong naging balita kay Imong. Sabi ay nakaratay umano. Hindi ko alam na ganun pala kalakas ang binsol ng pagi. Siguro may epekto din yung nakainom siya ng merong asin at holy water noon. Umuwi na ako nito at bumalik sa amin. Ilang taon pa ang lumipas. Akala ko ayos na. Nabawasan na ng tinik yung kalooban ko kahit papano at nakafocus na ako ng tuluyan sa anak ko. Hanggang sa ilang araw akong lagnatin at isang gabi, napanaginipan ko si Duday. Galit na galit ito na nagsasalita na pagbabayaran ko umano ang ginawa ko sa asawa niya. Pagkagising ko,
Hindi ko na magawang makapagsalita at napakalaki na ng binawas ng lakas ko sa katawan. Pinadoktor ako pero ang sabi ay trauma daw, hindi naman stroke. Basta hirap na hirap ang mga doktor pero dahil sa ayaw ko nang gumastos at iniisip ko ang kinabukasan ng anak ko, hinayaan ko na lang. Nagpa-albularyo din ako doon. Sabi ng manggagamot ay sinumpa daw ako. May inalay umano ang sumumpa sa akin para mangyari sa akin ito. Susubukan niya umano akong pagalingin pero makalipas lamang ang ilang araw, namatay itong manggagamot na ito. Ilang buwan akong nabalot ng takot. Lalong-lalo na kay Minerva pero wala namang nangyaring hindi maganda. Nung muling makahanap ako ng manggagamot, ang sabi nito, hindi na niya umano ako kayang pagalingin. Kumpirmadong sumpa umano yon ng isang aswang na namatayan ng asawa. Pero hindi na rin umano lalala ang pakiramdam ko sa kadahilan ng patay na rin umano ang sumumpa sa akin. Itinago ko ito at isinulat bilang alaala sa isa sa mga kakaibang pangyayari sa buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan sa lahat. At kung sakali mang may makabasa man ito, paniguradong may naghalukay na ng mga gamit ko. Paniguradong nahalukay ito. Dahil wala na ako sa mundo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan Ray. Hindi po Raylani pero Raymundo naman po ako. Gets niyo? Corny. So bali ang kwento po nito ay nangyari noong early 2000. Kakapapos ko lamang po mag-board exam. At habang hinihintay ko ang resulta, nagdesisyon ako na umuwi muna sa probinsya ng tatay ko. Tinanggap ko kasi ang imbitasyon ng pinsan ko na ikakasal noong mga panahon na yon. Ang lugar nila tatay, napapalibutan ng mga anyong tubig, mga sapa, ilog, dagat. Kaya naman ang pangunahin ginagawa ng mga tao doon kung hindi pangingisda. Yung pagtaka noon ng fish farm. Merong mga nag-aalaga sa pamamagitan ng dam. Tapos doon nila palalaki ng mga binhi o itlog nito. Meron namang nag-uay lamang. At merong literal na farm. Kung na-imagine yung itsura ng palayan o sakahan, ganon ang itsura ng farm na ito. Wala lang palay kundi puro mga tubig. Sa palayan na ito na puro tubig. Halo-halong isda yung mga nandoon. Tanimipan sa mga inaaladaan hito, pilapia, bahos, at humahalo na lamang yung mga maliit na isda. Tadaya ng puyo, dadoy, at kung ano-ano pa. Masarap binamang kainin. Kaya kapag bagyo o tagbahado imaapo ang tubig at ultimo na sa kanal lamang. Nakakahuyitan na. Sigurado akong makakarelate ang mga taong nasa malapit sa mga fish pond o fish farm na ito. Kagaya ng ibang mga naririnig kong karanasan, Sirse. Tama na yung mga bawat parating ng isang barangay o bayan sa probinsya ay nahahapi sa mga purok o poblasyon. Bilaw ang tatay ko noon ay isang guro. Marami siyang kilala sa lugar kaya pangmalakasan ito. Pagka-uwi ko doon, heavy syempre feeding artista. Marami ang sumalubong, marami ang natuwa. Yung di mo maririnig mo sa kanila na ang puti, ang gwapo. Ikaw na ba rin anak ni ganito ba noon? Tipikon na din noon. Kahit sa probinsya ng nanay ko, pare-pares na naririnig ko. Unang binawal araw ko doon. Pahinga. Tapos konting pamamasyal. Sinukatan ako ng barong para sa kasal ng pinsan ko at naligo kami sa may dagat. Ikatlong araw, wala si Kapay sa bahay noon. By the way, Sir Seth, baka lang may magtanong. Hiwalay na po yung mga magulang ko noon. So itong si Tatay, merong inaasikaso ito patungkol sa eskwelahan.
Nagpaalam ako sa kanya noon para mamingwit. Dabayan nga ng sinabi ko. Maraming kakilala si tatay at koneksyon doon. Sabi niya, magpasama daw ako sa pinsan ko. Natawagin na natin sa pangalan ng Cesar. Bali siya nang magpapaalam doon sa may-ari. Ang kaso, Sir Seth, umaga hanggang hapon. Wala pa noon yung pinsan ko sa bahay nila. Sinabihan na lamang ako ng mga magulang nito na kapag dumating ay papadiretsuin kaagad sa bahay. 4:00 ng hapon, dumating ito sa amin. Meron daw siyang inaasikaso noong araw na yon na kakauwi nila. Ang sabi nga, gusto ko daw sa umaga na lamang kaming mamingwit para marami-rami ang oras namin. Bali ako naman ng maarte sa araw noong mga panahon na yon. At ayaw kong mainitan. Totally palubog na rin yung araw. Sabi ko, mas okay mo yung wanyong hapon. Kaya sa bukas na may initan pa kali. E di siya naman, go lang. May mga pamingwit na gawa noon sila tatay. Nakasabik lang ito sa gilid ng sading at nakatusok sa mismong sading yung hook. 10 minuto yung nilakad namin noon. Tumawid sa malawak na irigasyon at dumiretso muna kami sa nag-iisang bahay sa gitna ng fish farm na ito. Bahay ito ng mag-asawang tawagin na ng naping Aida at Nero. Gawa nga ng sa malambot ang lupa doon, Sir Seth. Doon na kami nagukay ng mga pain naming bulate. Magkariwalay kami ni Cesar noon ng kahon o patungan. Gawa ng maliit lamang yung hakbangan. At saka para mas marami kaming mahuli sa iba't ibang parte ng fish farm na yon. Mag-alas 5 ng pasado. Habang naghihintay ng mapapain, bigla na lamang akong nakarinig ng boses. Boses ito ng isang babae. At kahit papano, Sir Seth, nagtagalog ito. Pautal-utal. Na para bang alam niyang hindi ako taga roon. Ano ang iyong pangalan? Sabi niya. Nagulat ako noon. Medyo malambing yung boses niya at pagkatingin ko sa kanya, naiya ako sa sarili kong itsura. Napakaganda niya, Sir Seth. Nakasombrero ito ng buri. Medyo pa-wave at tuyo ang buhok na hindi purong itim. Parang ang kinulayan eh. Itim na itim yung mata. Mahaba yung pilik mata na una ko talagang napansin sa kanya gawa ng ito talaga yung una kong tinitingnan sa isang babae. Hindi mo naman din masasabing makaluma ito manamit. Dahil may imprint na kung ano yung suot niya. Meron itong dalang bayong na tipikal na pamalengke. Ang unang akala ko noon, anak o kamag-anak ito nila Aling Aida at Mang Miro. Sinabi ko naman yung pangalan ko noon sa kanya at tinanong ko siya kung makikiraan ba siya. Tumango naman ito. Dahil sa torpe ako at pakit noon, pinadaan ko ito ng hindi man lang natanong ang pangalan. Matapos makalayo ng dalagang iyon at makasampa sa kabilang karsada, saka lumapit itong si Cesar sa akin. At ang unang binulong niyang tanong, anong sinabi ni Aling Uling sa'yo? Di ako nagtaka. Paanong naging ala yun eh? Kung ako nga nasa 22 anyos noon, siguro nasa 25 lamang yung babaeng ito. Sa parting ito, Sir Seth, nagkamali ako. Hindi ko tinanong kung bakit Ale. Nakafocus ako at natawa sa pangalan niyang Uling. Uling pero maputi. Sabi ko naman sa pinsan ko, nakidaan lang. Marami kaming nahuli nung hapon na yon. Nung wala na talagang kaaraw-araw, nagpaalam na kami sa mag-asawa at naglakad na kami para makauwi. Doon kami tumambay, nagsugba ng isda, at nag-inuman sa silungan, Sir Seth. Yung silungan na ito kumbaga tambayan ng magkakamag-anak namin. Nasa likod ito ng bahay-bahay.
Nipa yung bubong nito at walang pader. Pundasyon lang. Bale, parkingan ito ng dating tricycle ni tatay. Kaso binenta niya. Kasi yung pangalan ni nanay yung nakalagay doon sa tricycle na yon. So bukod sa bahay, ang isang gilid nitong silungan na ito isang tuyong irgasyon na may tubig lamang kapag naulan. At sa tawiran mo sa kabila ay medyo mapuno na. Wala nang mga kabahayan. Hindi ko na alam kung anong oras yun, Sir Seth. Nakaapat na emperador na kami noon ni tatay. Ang pinsan kong si Cesar at ang isa pa naming tito na si Onyok yung kasama naming umiinom noon. Medyo may tama na kami. Umalis noon si tito. Meron lang daw sisilipin sa bahay nila. Sumabay naman si tatay para kumuha pa ng isang bote sa may tindahan. Kami ni Cesar ang natira. Nagpaalam si Cesar na iihi lamang daw ito. Ako naman, Sir Seth, ini-enjoy ko yung tugtugan sa MP3 ko. Hindi pa kasi uso yung smartphone noon. Walang ano-ano. May bigla na lamang dumaan sa mismong silungan. Sa tapat ko. Pagkatingin ko sa kanya, ito ulit yung babae. Yung tinawag na uling ni Cesar. Ngumiti ito sa akin. Tapos ang tanong niya, kung bago lang daw ba ako doon. Sabi ko naman nagbabakasyon daw. Dahil siguro sa malakas ang loob kapag nakainom. Bito ko siya niyaya na baka pwede siyang sumalo sa amin kung gusto niya. Tiningnan lang ni Trin isda. Lumadako yung pingin niya sa sawsawan namin. Kasuka, sili at alamansi. Medyo umismib ito. Tapos palingon-lingon sa paligid. Sabi sa akin, sa susunod na lang daw. Sinamantala ko na rin yung patalasing ko noon at pinanong ko kung kailan. Ang sagot niya na lamang sa akin, bago naglakad ulit. Basta, magkikita pa umano kami. Na para bang sigurado siya sa mga sinasabi niya. Ebi ako naman tinilay. Hindi ko man lang napansin o ipinagtaka noon na yung dinaanan nitong babae noong umalis na ay patawid sa may tuyong irigasyon. Papasok sa kakauyan. Sa araliman ng gabi. Saka ko lang na-realize yun matapos yung buong karanasan ko na dito, Sir Seth. Puro lanbi kasi. Ilang segundo lang, saka naman sumulpot ito si Cesar. Sabi ko sa kaya, bakit ang tadagyam umihi? Sabi naman ni Cesar, maski siya umano nagtaka. Gawa ng saglit din naman siyang pumwesto doon sa likod pero pagtaikot niya daw ng paningin niya para bumalik sa inuman. Wala na siyang naaninag na kabayan. Sa pag-aafanan bela lang ng pagkalasing, umikot-ikot ito. Patinggikan aunan na napansin niyang nasa harapan niya na ng panayong siyuwan na yon. Ang weird, di ba? 2 araw bago ang kasal, Sir Seth. Ebi, abada na kaming tagline. Lerong nagpuputol ng kalayan para patayuan ng tolda. Lima ka mag-anak pa rin na hindi ko kilala lahat pero nadsidapinan ng mga panahon na yon. Sa kanagitnaan ng kasiyahan namin, sabi kalayuan. Nakita ko na naman itong dalagang nito. Si Uling. Nakapingin lang yan sa akin. Nakanipi. Ewan ko. Alam mo yung parang nangungusap yung mga tingin namin na ramdam mo ako yung sadya niya. Kumpara sa akin bugso ng damdamin yon o laman. Iba pala yung gusto niya. Akong walang kaalam-alam. Nilapitan ko ito. Noong akmang naglalakad na ako papunta sa kanya. Humapras ito, Sir Seth. Nabiyakad ng onti palayo doon sa saan merong mga nagtatrabaho.
at kung saan yung mga kamag-anak namin. Huminto ito pagkarating sa bandang kanto. Tinanong ko ito kaagad kung kamag-anak ba namin siya. Umiling lamang ito, Sir Seth. Maliban sa salitang sumama ka sa akin, wala na akong hinaintindihan sa ibang mga sinabi niya gawa ng hindi ba naman ako ganun ka-fluent sa salita sa lugar nila tatay. Noong tanungin ko kung saan kami pupunta, pinasunod niya lang ako. Alam mo, Sir Seth, minsan na akong nabudol na mga kawatan sa may bandang Cubao. Magpapasama sa'yo tapos bibigyan ka ng malaking alada kuno na budol naman pala. Yung nai-hipnotismo ka ng mga salita. Ganito din ang nangyari sa akin noon. Noong sumama ako sa pinatawag nilang alin-ulin na ito. Tuloy-tuloy akong naglakad at sinusundan siya. At hindi ko namalayan na nakatawid na pala kami sa may irigasyon. At dumaan doon sa pinagbinwipan namin ng isda. Hindi ako manyak, Sir, ha? Hindi yan ang nasa isip ko nang sinusundan ko ring dalawa nito. Wala na akong iniisip noon. Basta ang naaalala ko lang. Naglalakad doon eh. At wala akong maisip na rason kung bakit ako sumusunod sa kanya. Pagkarapin namin sa kanila, barong-barong ang bahay pero maayos tapos malinis. Walang katao-tao sa bahay na yon. Pero amoy ko na merong bagong lutong ulam. Mabango. Ang pagkakaalam ko sa amoy na yon, kasing amoy ng adobo. Sabi niya, tumuloy daw ako. Pero bago pa man ako nakapasok noon, bigla na lamang akong nakarinig ng isang boses ng lalaki. Dito, para bang merong bumatok sa akin na ginising ako. As in, Sir Seth, nung marinig ko yon, saka ko naramdaman na mainit pala at tirik ang araw. Tapos ay pawisan na ako. Nang lingunin ko yung boses na yun, si Mang Miro, yung may-ari ng palaisdaan. Kinawayan niya ako na lumapit noon. At pagkadikit ko sa kanya, Sir Seth, agad itong may sinubo sa akin. Wala nang tanong-tanong. Nguyain ko daw. Pero pagkakagat ko noon, Sir Seth, umalingasaw yung anghang sa ilong ko. Dahilan para mailuwa ko yung bagay na ito. At ang bagay na yon ay walang iba, kundi binalatang bawang. Magtatanong pa sana ako sa kanya kung bakit niya ginawa yon. Pero bigla itong humarap sa may pintuan ng bahay ng dalaga. Dinuro-duro niya yung babae doon. Hindi ko na alam kung ano ang sinabi ni Mang Miro sa lokal na lengguwahe pero nahalata akong galit na galit ito. Pagkalingon ko doon sa tinatawag nilang aling-uling. Iba na yung nakita ko, Sir Seth. Isang matandang buhaghag ang buhok. Puting-puti yung kulay ng mga mata. Yung parang may katarata. At nakatingin lang yon sa amin. At pagkakuway, sinara na ang pintuan ng bahay niya. Ako naman si Loco. Maang-maangan pa noon gawa ng ang akala ko. Nanay yun ng dalaga. Pero habang naglalakad kami sa gitna ng palaisdaan, buong-buo na sinabi sa akin yung Mang Miro na ang nakita kong magandang babae at yung matandang yon ay iisa. Yun ang rason kung bakit pinakagat niya ako ng bawang. Pang-ampaw. Wala yung dasal o orasyon basta pang-ampaw o panggising daw ito. Pangtanggal gayuma o hipnotismo. Sabi ko nga, hindi lang pala yun pangtanggal ng high blood gaya ng sabi-sabi nila. Si Aling Uling ay tirador na mga dayo. Mahilig itong magbalat tayo o magpakita sa mga bagong salta sa lugar na isang napakagandang dalaga
at kaya aling-uling ang tawag sa kanya. Dahil noong kadalagahan nito, nagtitinda ito ng uling sirsat sa mga bayan-bayan. Pero lingid sa kalaman ng lahat, hindi lahat ng sako na binubuhat nito uling ang laman. Merong kwento si Mang Miro dito. Binata pa umano siya pero doon na rin nakatira sa pwesto nila. Noong panahon na yon, palayan pa talaga yung fish farm nila. At doon na rin nakikidaan si Aling Uling sa isa sa mga kahon na yon. Noon pa man, may sabi-sabi ng aswang ito. Pero dahil sa hindi naman sila inaano, at paminsan-minsan ay nabibigay ito ng uling kapalit ng bigas, hinahayaan na lang nila itong dumaan. Hanggang sa isang hapon, nagtaka ang tatay ni Mang Miro kung bakit napakabilis maglakad ni Aling Uling nun. Meron itong bitbit na sako na punong-puno pa umano. As in pasan-pasan sa likuran niya na parang Santa Claus. Nagmamadali itong maglakad kaya hinayaan na lamang ng tatay nitong ni Mang Miro. Noong sumunod na araw, nabalitaan na lamang nila na sinunog yung bahay nito. Yung bahay na yun ay nakatirik din mismo doon sa lupa kung saan ako dinala. Ang rason ng pagsunog ng bahay, may mga sumugod na mga kalalakian sa bahay niya dahil may nakakita ditong naghatak ng 2 batang naglalaro sa kabilang baryo. Nang pasukin nila yung bahay nito, wala na ang matanda, Sir Seth. Meron pa umanong nakakita ng isang asong tumakbo sa likod ng bahay na hindi na nahabol pa. Pero ayon sa mga nakakita, merong kagat-kagat na kung ano-ano yun sa bibig. Pagkapasok nila sa bahay na yon, nakita nila yung isa sa mga batang nawawala. Saan? Nasa loob pa ng sako, Sir Seth. Pero yung isa, hindi na nila makita noon. At maliban sa batang yon, meron silang nakitang tumpok-tumpok na lutong hipon sa may hapag. Na ayon sa batang natulungan, paulit-ulit niyang sinasabing yun ang kalaro niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ginawang hipon umano ng matandang ito yung kalaro niya na yon. Ilang araw na pabalik-balik doon ang mga kalalakihan, pati na ang pamilya ng nawawalang bata, pero bukod sa sunog na bahay, niwala nang nakakita ng presensya ng matanda. Hanggang sa mamatay na yung kaso at lumipas nga ang mahigit 15 taon, ayon kay Mang Miro, bigla ulit itong nagpakita, si Aling Uling. Hindi din niya alam kung sino ang nagtayo ng bahay pero hinayaan na lamang din nila. Gawa ng sabi na, kung taga-baryo mo ito, hindi ka tataluhin. Mas malapit ka, mas safe ka. Pero magmula din noon, dumami na yung kaso ng mga bakasyonistang nawawala sa sarili. Lalo na yung mga nagpapagabi sa daan, gawa ng umiinom sa bayan. Merong nagkakasakit, may nababagat, may naaaksidente. At isa lamang ang mga sinasabi nila. Merong nagpapakilalang dalaga sa kanila na napakaganda. At kapag sumunod ka sa gusto nito, bigla na lamang umanong magbabago ang mukha. Bigla na lamang magiging isang matandang hukluban. Sa kabutihang palad wala pa umanong natuluyan dito na sa tingin nila. Nakaapekto din ang edad ng matanda. Kumbaga, malakas sa pisikal pero makakalimutin din kahit papano. Ang galing nga bulag na sa katarata yung mata. Pero parang malinaw pa rin yung paningin niya. Dagdag pa ni Mang Miro, hindi na umano ako tataluhin noon. Dahil sinabi niya dito kung sino yung tatay ko
at paniguradong kung anuman ang masamang mangyari sa akin. Matik, siya ang hahanapin ng mga kamag-anak ko. Lalo na pinagtatiwala ako ng nanay ko na magbakasyon kay airport noon. Nasa sakin na daw kung sasabihin ko ang nangyari kay tatay. Naiya naman ako, Sir Seth. Ayaw kong masira o magkagulo na maapektuhan ang kasal ng pinsan ko. Pagka-uwi ko, hinahanap na pala ako noon. Sabi ko pumunta lang ako kay Mang Miro dahil may nakalimutan lang ako noong nakaraan. Maayos na natapos ang kasal, Sir Seth. At pagka-uwi namin, sinalpak na kaagad yung lechon para lutuin. Itinabi talaga yun para sa kasiyahan sa gabi. Magdamagan kasi yung kasiyahan na ito sa kasal. Dahil sa natuwa ako na yung nagbantay sa gilid ng bahay noon. Pinapaikot-ikot kumbaga. Dinadala na lamang ako ng pinsan ko ng mga pagkain at minsan ay tumatambay sila doon para i-check kung tama yung pagpapaikot ko. Padilim na noon, Sir Seth. Medyo nagkakasiyahan na sila at mga 2 o 3 oras pa bago malungto yung lechon na to. So bali, iniwan lang nila ako saglit noon. Walang ano-ano. May bigla na lamang akong naramdaman na tumalon sa bandang likuran ko. As in, alam mo yung hampas ng abaniko o pamaypay sa likuran. Ganon. Napatayo ako noon. Umatras at lumingon. Ang nakita ko, walang iba kundi si Aling Uling. Pero sa dalabe nitong mukha, may bara itong inawan. Kinadat ko pa yung labi ko noon para makasiguradong hindi ako nananaginip o namamalikmata. Pero hindi. Siya yon. Siya yon. Dali-dali ako umatras. Sumilip doon sa may bandang may kasiyahan. Ang unang nakapansin sa akin, si Mang Miro. Na siya pangin may alam na nangyari noong nakaraang araw. Nilapitan ako nito. Sabi ko sa kanya, andun si Aling Uling. Dali-daling pumunta doon si Mang Miro sa gilid ng bahay. Happy talaga naman. Pagkaraping namin doon, iba ang naging itsura nito. Matanda. Puting-puti ang mata. Pero sa pagkakataon yon, daan ni Sir Seth, ngiting nakakatakot. Minura-mura ito ni Mang Miro sa lingwahe nila at sinabihan nito na kapag hindi siya umalis, ipapakoyob na ito at hindi na ito makakadaan sa may tahod nila, patawid sa bahay niya. Walang sinagot ang matanda. Umatras ito. Pumunta sa bandang likod ng bahay at tuloy-tuloy na nabilakad sa may siluran. Papunta sa puyong irigasyon hanggang sa hindi na namin makita ang ilaw na bela-bela niya. Kinumbinsi ako ni Mang Miro na sabihin na sa tatay ko yung nangyari na yon. Hindi ko alam, Sir Seth, pero sabi ko, wag na. Ayaw ko talagang makasira ng kasiyahan noon. Napaiding ito at ang ginawa niya. Siya, yung mga pinsan ko, nagbuhat ng nesa at upuan at doon mismo sa litsunan pumesto. Doon sila inuman. Lumipat na lamang kaming lahat noong manuto na yung lechon. At nagtuloy-tuloy ang kasiyahan ng sumunod pang mga umaga. 2 araw akong barisa noon pagtatapos. Gabi-gabi, nagigising na lamang ako na hindi ko mabalaw ang katawan ko. At kapag niriris ko ang paningin ko sa may bintana, nakikita kong nakatayo doon ang matanda. Imbis na sabihin ko ito kay Tapay, nagpaalam na lamang ako kaagad na uuwi na. Nagulat naman siya. Nang binahilan ko na lang, mga dapat pa akong aasikasuhin na wala din kasing kasama si nanay sa bahay.
Hindi naman niya ako pinigilan noon, Sir Sen. At magmula noon, pinalako una sa sarili ko na hindi na ako magbabakasyon sa lugar nila tatay. Kung ganun at di man binla. 2 o 3 taon na lumipas. Nakapag-usap ulit kami ni tatay at nagkita sa may bandang Makati. Encash kasi namin noon yung educational friend ko sa Loyola na hindi na natilaw. Pero nahulugan ni tatay noong okay pa sila ni nanay. Kasama noon si Cesar. Naungkat namin ang nangyari. Nagulat si tatay na wala pala siyang paanaranam sa karanasan ko. Pero doon ko din nabalitaan na nasunog umano ulit ang bahay nila Aling Uli. Walang nakakaanam ng baylan. Pero wala na rin doon ang mapanda. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.